Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Ang ating kwento ay naganap sa isang lugar na matatagpuan sa sulok ng Pangasinan. Karanasan ito ni Elias, isang pumapasada ng tricycle na minsang nagkaroon ng karanasan ng maging pasahero ang mga kakaibang nilalang. Taong 1980, lugar ng Pangasinan. Isa sa kilalang hanap buhay ng maraming mga Pilipino, lalo na sa lugar na marami na ring tao ang nakatira. Ito ay ang pagiging isang jeepney driver o tricycle driver. Kagaya na lamang dito kay Elias, tubong La Union ang pamilya ni Elias. Parehong bayan ang kanyang nanay at tatay. At dito na rin lumaki at nagkaisip si Elias kasama ng kanyang dalawang kapatid. Pero nang mamatay ang nanay nila dahil sa atake sa puso, muling nag-asawa ang kanyang ama. Subalit hindi ito naging pabor sa kanilang magkakapatid dahil sa mapagmalupit itong madrasta nila. Madalas na pinag-iinitan si Elias at binubugbog, maging ang mga kapatid niya, at madalas din itong gutumin. Kaya naman humingi siya ng tulong sa kanyang lolo at lola, mga magulang ng nanay nila, upang kunin sila at ilayo sa kanilang ama na noon ay mas kinakampihan pa itong madrasta nila. Palagi kasing wala sa bahay ang tatay nila at madalas na nasa trabaho, habang itong madrasta nila ay naroroong palamunin lamang at sugarol. Mabuti na lamang at agad silang pinuntahan ng kanilang lolo at lola nang matanggap nito ang sulat ni Elias na ipinapaabot niya lamang sa isa sa mga kalugar nila. Wala nang nagawa ang tatay nila dahil sa ayaw niyang iwan itong bago niyang kinakasama. Kinuha sila ng lolo at lola nila na noon ay nasa Pangasinan nang nakatira, sa bahay ng tiya nila na nasa ibang bansa. Saka pa lamang naging maayos ang kalagayan nila at nagawang makatulog ng maayos nitong magkakapatid. Palagi kasing balisa itong si Elias sa tuwing tulog ang mga kapatid niya, sa takot na baka gawan sila ng masama nitong madrasta nila. Kaya naman kapag tulog ang mga kapatid niya, gising siya, at kapag nagising naman itong dalawa, saka lamang siya natutulog. Ngunit hindi gaano dahil sa oras na dumating itong madrasta nila, lalo na kapag talo ito sa sugal. Nagliliparan ang mga kaldero, maging ang mga plato, at minsan pa ay tinatamaan sa ulo itong si Elias kapag naaktuhan siyang natutulog. Labis ang galit nitong lola at lolo nila sa tatay ni Elias dahil sa pagpapabaya nito sa kanila nang mawala ang kanilang ina. Sa Pangasinan nagpatuloy ng pag-aaral ang mga kapatid ni Elias, samantalang siya naman ay nagpa siyang maghanap buhay. Ayaw niyang iasa sa tiyahin niya ang lahat ng gastos. Bagamat mabait naman ito, pero ayaw ni Elias ang makarinig ng mga panunumbat mula sa ibang tao. Tila bang na-trauma na siya sa ginawa sa kanila ng madrasta nila. Kaya hanggat maaari, ibig niyang itaguyod ang mga pangangailangan ng mga kapatid niya, lalo na sa pag-aaral. Namasukan si Elias bilang katulong, tagabuhat ng mga karne sa katayan ng baboy. Pansamantalang tinanggap niya na ito. Wala siyang panahon para maging maarte sa trabaho. Sa isip ni Elias,
basta marangal at kikita siya ng pera para sa kanilang magkakapatid. Nag-umpisang walang alam si Elias sa kanyang trabaho. Pero ika nga, lahat naman ay natututunan kapag seryoso ka sa isang bagay. Madaling araw pa lamang ay naroroon na siyang naglalakad patungo sa katayan ng baboy. Kapag sumapit na ang 2:00 habang tulog pa ang karamihan sa mga tao sa kanilang lugar, naroroon siyang naglalakad sa gitna ng kalsada. Dala ng responsibilidad sa kanyang mga kapatid, ay tinitibayan na lamang niya ang loob niya kahit ang totoo ay matatakutin talaga itong si Elias. Wala lang to, Elias. Isipin mo na lang, naglalakad ka sa umaga. At saka ano bang pwedeng mangyari sa'yo sa ganitong kapayapang baryo? Ito ang gawain niya sa tuwing naglalakad siya ng mag-isa sa dilim patungo sa kanilang trabaho. Minsan pa ay kumakanta-kanta pa ito, matanggal lamang ang takot niya. Tanging ang maliit na flashlight lamang ang kanyang pinagkukunan ng tapang. Kapag hindi niya nakaya ang takot, ay papailawid niya lamang ito at itututok sa daan hanggang sa kumalma siya. Kaya nga lang, isang madaling araw, habang patungo siya sa kanyang trabaho, nang makalampas na siya sa isang maliit na kapilya, halos iwanan siya ng kanyang kaluluwa nang sa daan ay may makita siyang isang matandang nakadapa sa gitna ng kalsada. Purong itim ang damit nito at marahang gumagapang. Dahilan naman ito para halos mapaupo na lamang si Elias sa labis na panginginig ng tuhod niya. Ngunit nang mailawan niya ang mukha nito ay nakilala niya ang matanda. Kilala ito sa tawag na Nanay Basyon, isang matandang manghihilot sa kanilang lugar. Kilala ito ni Elias dahil sa ilang beses na nitong tiningnan ng mga kapatid niya kapag nauusog o di kaya ay may sakit, kaya naman agad niya itong nilapitan at inalalayan. Nanay Basyon, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari sa inyo? Tanong nitong si Elias sa matanda na noon ay nakadapa pa rin. Hindi ko alam, iho. Naglalakad lamang ako pa uwi galing sa buntis na hinilot ko sa may kabilang purok. May biglang sumalpok sa akin mula sa likod ko bago ka pa dumating. Sagot naman itong matanda na nang hihina at may sugat sa siko. Imbes namang dumiretso sa kanyang trabaho, minarapat niya na muna ang alalayan itong si Nanay Basyon pauwi sa bahay nito. Nasa may malapit lamang ito sa bahay ng lolo ni Elias. At sa sitwasyon nito, alam niyang hindi nito kakayanin ang mag-isa. Sa palagay ni Elias ay mga kabataang walang magawang matino ang may gawa nito kay Nanay Basyon. Ang iba kasi sa mga kabaryo nila, hindi naman lahat pero iilan ay iniiwasan itong si Nanay Basyon dahil sa umano ay isang kuno-kunong bantog ito. Isang aswang pero para sa kanya ay walang kasamaan sa matandang ito. Panay pagtulong lamang ang ginagawa na kahit nga madaling araw na ay naroroon itong inaasikaso ang buntis nilang kabaryo sa halip na magpahinga sa bahay niya at matulog. Nakita naman siya ng kanyang lolo habang patungo sila sa bahay ni Nanay Basyon, kaya agad itong lumapit para tulungan sila. Saka pa lamang nakaalis itong si Elias
patungo sa kanyang trabaho. Mabuti na lamang at palagi siyang maagang lumalabas sa bahay nila. Bagamat nagkakaroon ng aberya, hindi pa din siya nahuhuli sa kanyang pagpasok. Sa kinaumagahan naman ay iniulat ng kanyang lolo itong nangyari sa kapitbahay nilang si Nanay Basyon. Nakababahala ang nangyari sa kanya at kung mga kabataan itong pinag-iinitan at pinagkakatuwaan lamang ang matanda. Nakakaalarma ito. Pero walang matukoy itong si Nanay Basyon. Masyadong madilim umano at mabilis ang pangyayari. Biglaan na lamang siyang sinalpok at pagkatapos nawala na itong salarin. Hindi naman naulit pa ang insidente. Naglagay na ng karagdagang ilaw sa kalsada ang kinauukulan upang mas maiwasan ang mga pagala-galang tao, lalo na mga lasing. Ipinagbawal ng pansamantala ng kapitan nila na maging ang mga batang wala pang 18 anyos sa labas sa pagpatak ng 10:00 ng gabi. Sa mga sumunod na gabi naman ay tila naging epektibo ang ginawa ng kanilang kapitan del barrio. Wala na yung mga nagpapaluan ng bato sa mga bubungan at walang biglang nagtatakbuhan sa gitna ng dilim. Hanggang sa dumating itong isang araw na nagkasakit biglaan si Elias. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon siya ng impeksyon dahil sa sugat na hindi niya agad nagamot. Nakontamina ito mula sa dumi at kalat sa pinagtatrabahuan niyang katayan. Labis ang taas ng lagnat nito at walang katulad ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Apo, tinawag ko na si Nanay Basyon. Mamaya lang nandito na siya. Ayoko nang babalik ka pa sa trabaho mong yon. Maghanap ka na lang ng ibang mapapasukan. Sambit dito ng kanyang lolo. Unang-una ay ayaw talaga ng lolo niya na magtrabaho itong si Elias sa katayan ng baboy, pero itong binata ang mapilit. Alam mo, Lo, kailangan kong kumayod para sa mga kapatid ko. Hayaan niyo na po't paggaling ko, maghahanap ako ng ibang mapapasukan. Tugon naman dito ni Elias. Pero ang totoo niyan ay wala siyang naisip na ibang trabaho. Wala naman kasi siyang karanasan pabukod dito sa pagbubuhat ng mga karne. Hapon ng parehong araw, ngunit wala pa din itong si Nanay Basyon. Natagalan ito dahil sa panganganak ng buntis na inaalagaan niya. Ang naging problema lamang ay mas lalong lumala ang sakit ni Elias. Nag-umpisa itong magdeliryo. Nag-umpisang sumakit ang sikmura niya na parang hinahalukay. Kaya naman hindi niya maiwasan ang magpagulong-gulong sa baba ng kanyang higaan. Gusto na sana siyang dalhin sa ospital ng kanyang lola, pero ayaw ni Elias. Hindi dahil sa takot siya sa ospital, pero dahil iniisip niya ang gastos, oras na ipasok siya sa pagamutan. Kaya naman nakiusap siya na wag siyang dadalhin sa ospital at antayin na lamang itong si Nanay Basyon. Mabuti na lang, bago pa man magdilim, ay dumating na itong matanda. Dala ang mga kailangan niyang gamot. Naipaliwanag na kasi ng lolo ni Elias ang nangyari sa binata, kaya may ideya na itong manggagamot sa kailangang lunas para kay Elias. Ngunit ang inakala nilang impeksyon lamang dahil sa sugat ay hindi lamang pala
basta-bastang impeksyon dahil ang nararanasan ni Elias ay dahil sa laway ng isang aswang na nagawang makapasok sa kanyang katawan dahil sa sugat nito. Kaya naman agad na umaksyon ang matanda dahil kapag inabutan pa ng gabi itong si Elias ay maaring maging mas nakakatakot ang kasadlakan niyang sitwasyon, lalo na kapag binisita na siya ng aswang na may gawa nito sa kanya. Maraming halamang gamot ang kinakailangan. Kinakailangan pa niya ang tulong ng ibang kapitbahay nila para makuha pa ang iba pang sangkap para sa katas na kailangan niya upang may labas sa katawan ni Elias ang kamandag ng aswang. Mabuti na lamang at alisto din ang mga tao sa kanilang lugar. Sumaklolo sila para sa kaligtasan nitong si Elias. Maswerte ka, malakas ang kapit mo sa taas. Ikaw pa lamang ang kauna-unahang nakaligtas sa pagkakayanggaw na kilala ni Nanay Basyon. Sambit ng Lolo Pido nito na noon naman ay kakagising lamang matapos ang 2 araw. Tsamba lang, Lolo. Nasaan na po ba si Nanay Basyon? Malaki ang utang ko sa kanya. Akala ko talaga katapusan ko na, Lo. Parang nakita ko ning liwanag. Pero hinarangan po ko ni Nanay at pinabalik ako dito. Sagot naman dito ni Elias. Dahil nga noong nagdidelirio na siya at halos bawian na ng buhay, di umano nakita nitong si Elias ang kanyang ina at hinarangan nga siya sa pagsunod sa liwanag. Maya-maya naman ay dumating na si Nanay Basyon. Dala ang mga gamot na kailangan niya. Dala din itong si Nanay Basyon ang isang porselas na gawa sa ugat at pinatuyong baging. Isa itong uri ng pangontra sa mga masasamang nilalang, kagaya ng engkanto at aswang. Hindi umano, ito yung tipong tatakbo ang aswang, pero gamit ito ay hindi tatabla ng mga palipad hangin at panghahawa kung sino man ang may suot nito. At gusto nitong si Nanay Basyon na gamitin ito ni Elias san man siya magpunta. Kinagigiliwan siya nitong si Nanay Basyon dahil na din sa kabaitan nito at pagiging isang responsableng kapatid, lalo na at hindi nito makakalimutan ang pagtulong sa kanya nitong si Elias nang atakihin siya nang hindi pa nila nakikilalang tao noong nakaraang madaling araw. Isa lamang itong tila porselas na gawa ng mga katutubo. Normal lamang na marunong nito si Nanay Basyon dahil nga sa mula din siya sa isang katutubong angkan sa kabundukang sakop ng Mountain Province. Hindi naman ito tinanggihan ni Elias. Lahat ng bagay at gamit na maaaring makatulong sa kanya upang hindi na maulit pa ang pang-aaswang sa kanya ay gagawin niya. 2 linggo ang lumipas nang gumaling na nga ng tuluyan itong si Elias at alam niyang hindi siya maaaring magmukmok lamang sa kanilang bahay. Habang nakikita niyang nahihirapan din ng lolo at lola niya na asikasuhin itong mga kapatid niya, kagaya ng bilin ng kanyang lolo, hindi na siya pwedeng bumalik sa kanyang trabaho sa Katayan. Sa kabutihang palad naman, sa tulong ng kanyang lola at lolo at sa pag-aalala na rin nitong tiyahin niya, binilhan sila nito ng isang tricycle na maipangpapasada. 2 bagay na lamang ang kulang niya, ang lisensya at ang matutong magmaneho. Lolo,
Hindi ko po alam ang sasabihin. Malaking tulong ito sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Huhulog-hulugan ko lamang ito kay tiya. Wika dito ni Elias. Alam niyang mahal ang tricycle na iyon at ayaw niyang isipin ng tiya niya na sinasamantala nila ang kabaitan nito. Apo, ang mahalaga ay maayos na trabaho mo at hindi mo na kailangan magbuhat ng mga karne sa araw-araw. Halos dikit na sa katawan mong lansa ng baboy. Paano ka magkakanobya niyan? Biro pa dito ng lolo niya. Dahil nga nasa tamang edad naman itong si Elias upang magkanobya. Pero totoo ang sabi niya. Amoy malansang karne si Elias dahil sa araw-araw nitong pagtungo sa katayan. Tila bang nakalimutan na ni Elias ang alagaan ang kanyang sarili dahil din sa labis nitong pagtatrabaho. Ilang araw lang din naman ay napag-aralan niya na ang pagmamaneho nitong bago niyang hanap buhay kumpara sa kanyang pagiging isang katulong sa katayan ng baboy. Mas nagustuhan niya itong pagmamaneho ng tricycle. Mas magaan at mas mabilis siyang kumita. Pero kagaya ng dati, kayod kalabaw ang ginawa niya. Isa sa ugaling hindi niya mabago ay ang kapag natuon ang atensyon niya sa pagtatrabaho. Nakakalimutan niya ang mga ibang bagay, maging ang bigyan ng oras ang kanyang sarili upang makapagpahinga. Kaya naman nang mag-umpisa siyang mamasada, mas madalas na inaabot na siya ng madaling araw sa kalsada at minsan pa sa mismong tricycle na siya nakakatulog kapag inabutan na siya ng antok. Nasanay na lamang siya sa ganitong gawi. Maging ang takot niya sa dilim ay nawala na rin. Kung iisipin, para sa isang taong kakagaling lang sa sakit na dulot ng aswang, dapat ay hindi pa siya gumagala, lalo na sa dilim. Iyon din kasi ang bilin ng manggagamot. Pero tiwala naman siya sa pangontrang bigay sa kanya. At isa pa, naroroon lang naman siya malapit sa kanilang baryo na mamasada. Iba kasi talaga kapag taong nasanay na sa trabaho. Pakiramdam ni Elias, magkakasakit siya kapag isang buong araw pa lamang siyang nakatenga sa bahay. Lumipas ang araw. Unti-unti ay nakilala na si Elias ng mga pasahero at mga suki niyang madalas nga ay gabi na kung nakakauwi. Isang hapon ay may naisakay itong si Elias na sa palagay niya ay mag-ina. Kaya nga lang ay hindi sa kanilang baryo ang tungo. Nakiusap ito na ihatid sila at dodoblihin na lamang ang bayad. Hindi naman na natanggihan ni Elias dahil nga sa bukod sa dodoblehin ang bayad sa kanya, nakita pa niyang maganda ang dalagang anak ng Ale. Bagamat oo nga at prioridad ni Elias ang paghahanap buhay, pero binata pa din siya at paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng paghanga sa magagandang bagay at nilalang sa mundo. Kagaya na lamang nitong dalaga na labis ang hinhin at malaanghel ang itsura. Malayo ang lugar nitong mag-ina. Hindi nga kabisado ni Elias, kaya naman itong ginang na lamang ang nagturo ng madadaanan nila. Sumunod lang naman si Elias. Ayos lang ito sa kanya kasi matandain din naman siya sa daan, kaya naman hindi siya magkakaproblema palabas. Bahagyang lupa na ang daan at hindi pa buong sementado. Isa pa,
ay mga puno ng nyog ang nasa paligid at mas madalas ang mga damuhan kesa sa mga bahay. Makwento itong Ale, kaya naman hindi nabagot si Elias, lalo pa at nasa likod niya nakaupo itong ginang at todo ang pagdadaldal sa hirap nga daw ng buhay at mahal ng mga bilihin. Sabay tanong sa binatang si Elias kung siya daw ba ay may pamilya na. Bagay na agad niya namang sinagot at ikwinento nga ang pagsuporta niya sa kanyang mga kapatid. Nilinaw din ni Elias na wala pa siyang panahon sa pag-aasawa dahil sa hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Tila namang natuwa si Elias dahil sa mga papuri nitong Ale. Wika pa ng ginang na bibihira na ang kagaya ni Elias na napaka-responsable at mapagmahal sa mga kapatid, kaya nga maswerte daw ang kanyang mapapangasawa. Panay naman ang sulyap-sulyap ni Elias sa dalagang nasa loob ng tricycle. Hanggang sa mamalayan na lamang ni Elias na magtatakip silim na din pala. Madilim na nang marating nila ang bahay nitong mag-ina. Nalaman ni Elias na bukod sa dalawa ay ang lola lamang nito ang kasama sa bahay. Puro babae ang naroroon at nasa gitna pa ng kawalan. Ang layo po pala dito sa inyo. At saka mabuti po hindi kayo natatakot dito. Wala po tayong nadaan ng mga bahay ah. Hindi po ba delikado dito sa lugar nyo? Lalo na, puro kayo babae. Wika dito ni Elias sa ginang. Nako iho, dito na ako lumaki at nagkaisip. Wala pa naman akong naranasang nakakatakot dito. Mababait naman ang mga tao. Yun nga lang, medyo malayo. Isa pa, ano naman ang mapapala nila dito sa amin? Wala namang kaming yaman. Mabuti pa tumuli ka muna at magkape bago ka bumiyahe. At tingnan mo, malamig na sa daan. Pag-aalok naman nitong Ale, natawagin natin sa pangalang Aling Rosario. At itong anak niya na dalaga ay si Adelina. Aling Rosario, mawalang galang na po pero nasa na po pala ang asawa niyo? Muling usisa ni Elias, ngunit ayon sa ginang ay matagal nang patay ang kanyang asawa. Naroroong tahimik lang naman itong si Adelina at tila tulala palagi at wala ito sa wisyo. Nagkasya na lamang si Elias sa pagmasid sa paligid ng bahay at naglakad-lakad siya sa may bandang bakuran. Ibig niya sanang makakwentuhan itong si Adelina pero tila masyado itong mailap at umiiwas sa kanya. Kaya naman sa mga halaman na lamang siya tumitig. Ayaw niya na sana antayin yung kape pero nahiya naman siyang tanggihan. At baka mabastusan sa kanya itong si Aling Rosario. Unang beses niyang may sakay ang mag-ina at noon lamang niya nakita doon sa paradahan ng tricycle. Ayon pa kay Aling Rosario ay may pinasyalan lamang silang kamag-anak doon sa lugar nila Elias. Hindi naman akalain na kapag hapon pala ay mahirap nang sumakay ng mula doon pauwi sa kanila. Lalo pa at ilang namamasada na din ang tumangging isakay sila. Tanging itong si Elias lamang ang naglakas ng loob na pasakayin nga silang mag-ina. Mag-aalas 7 nang maihanda ni Aling Rosario ang kape at kakanin. Gusto pa nga sana nitong manatili na muna doon si Elias para sa hapunan pero ayon dito sa binata
Nagpapasada pa siya at kailangan niyang mahabol ang kita niya para sa araw na iyon. Nag-iipon siya para sa pagpapagawa ng karagdagang mapaglalagyan ng gamit sa tricycle sa itaas nito. Isa pa ay may mga gastusin din kasi sa nalalapit na graduation ng kanyang kapatid sa elementarya. Kaya nga todo kayod itong si Elias. Maraming salamat po dito sa merienda, Aling Rosario. Paano po? Mauuna na ako at nang makarami pa ng pasahero. Pagpapaalam nitong binata sa ginang. Naroroon namang nakaupo lamang itong si Adelina at ni hindi man lang siya pinansin o kahit magpasalamat din sa kanyang paghatid. At itong lola ni Adelina ay tahimik lamang. Hindi umiimik at panay titig lamang sa binata. Hanggang sa lumabas na siya ng bahay at sumakay na ng kanyang tricycle. Mag-iingat ka iyo sa pagmamaneho mo at diretso lamang ang tingin. Madilim sa daan at baka mapaglaruan ka ng mga mata mo. Kaya diretso lang sa kalsada ang tingin mo ha. Bakit di ka na lang kasi tumigil dito? Para sa gabing ito para makapagkwentuhan din tayo. Dagdag na wika pa ni Aling Rosario. Bagay na ipinagtataka naman ni Elias. Dahil nga sa sobrang bait ng Ale, maging ang tungkol sa kanyang pagbiyahe. Kasi sa maraming beses niya ng pagpasada sa gabi at mas madilim pa nga ang ibang dinadaanan niya, hindi naman siya pinaglalaroan ng kanyang mga mata. Pero marahil ay iba yung pagpapaalala lamang ito mula sa ginang. Sa daang palabas sa lugar nila Aling Rosario, sigurado si Elias na iisang liko lang naman ang ginawa nila at natitiyak niyang tama naman ang tinatahak niyang daan. Pero may pakiramdam siya na tila bang kanina pa siyang nagpapabalik-balik sa daan. Dahil na rin sa puno ng nyog sa gilid ng kalsada na kanina pa niyang nakikita. Dahil dito ay saglit na tumigil itong si Elias. Kinalma niya ang sarili niya at nag-isip ito. Ngayon ay susubukan niyang lumiko sa kaliwa at baka doon ay makalabas na siya sa mas malawak na daanan. Dito ay labis naman ang katuwaan ni Elias dahil sa wakas ay biglang nag-iba na ang mga nadadaanan niyang puno. Ibig sabihin ay tama na ang nilikuan niya, kaya naman mas binilisan niya na ang pagpapatakbo ng tricycle. Hanggang sa mandilat na lamang ang mga mata niya dahil sa nasa pinakadulo na siya ng daan. Wala nang susunod pang kalsada at pawang mga puno ng nyug na lamang at damo ang naroroon. Halos mapaigtad naman itong si Elias at mapatalon sa kanyang tricycle nang may magsalita sa likod niya. Isang matandang lalaki ito na nakadamit pang magsasaka at nakasuot pa ng salakot. Magandang gabi sa iyo, Amang. Mukha yatang naliligaw ka. Bakit ka naririto sa dulo ng baryo? May hinahanap ka ba? Tanong dito ng matandang lalaki sa nakakatakot nito na boses. Magandang gabi po, Tatang. Hindi ho. Pasensya na po at mali yata yung liko ko. Naliligaw po yata ako. Maaari po bang magtanong kung saan yung daan sa palabas ng kalsadang to? Parang mali po kasi yung dinadaanan ko kanina pa. Tugon naman dito ni Elias. Pero nagtataka talaga siya dahil sa natatandaan niya yung dinaanan nila noong patungo pa lamang sila sa bahay nila Aling Rosario.
Nako iho, malayong malayo ka na kung gusto mong lumabas sa baryong ito. Maaari mo ba akong isakay na lamang pauwi sa amin at ituturo ko sa iyo ang daang palabas mula doon? Mas malapit na yon at hindi ka na maliligaw pa. Alok naman itong matanda na nagpakilalang si Mang Ismundo. Nagpasalamat naman si Elias at kagaya ng pakiusap nga ni Mang Ismundo, isinakay niya ito at inihatid sa bahay. Taka naman si Elias kasi may bahay pala sa gilid ng daan na hindi niya lang napansin. Ayon kay Mang Ismundo, maaaring napaglaruan umano siya sa kanyang dinadaanan, kaya ito naliligaw. Paminsan-minsan, may mga naliligaw talaga dito, mga bagong salta. Madalas nga agaya mo, mga tsuper ng tricycle. May mga pasaherong isinasakay at pagkatapos, hindi na makita ang daan pauwi. Ang iba, hindi na talaga nakakalabas pa. Kaya maswerte ka at nakita ko yung tricycle mong dumaan. Sambit dito ni Mang Ismundo, na noon naman ay naroroon na sa labas ng bahay nito at nagdidikdik ng halamang ugat. Ayon sa manong, gagawa lamang siya ng habak para kay Elias. Hindi siya basta-bastang makakalabas sa lugar na iyon kung wala siyang pangontra, dahil nga sa mga kakaibang nilalang na doon naninirahan. Mawalang galang na po, Mang Ismundo. Pero ano po bang ibig niyong sabihin sa mga kakaibang nilalang? At saka anong kinalaman nila sa pagkakaligaw ko? Muling tanong dito ng binata habang nagpapausok naman ng tabako itong si Mang Ismundo. Alam mo, Elias, iho, hindi lamang tawang umiiral sa mundo. Ikaw ba, naniniwala ka sa mga engkanto at aswang? Dahil kung natatandaan mo, yung nadaanan mong malaking puno ng akasya, yung parang may dalawang kamay na nakabuka, madalas na may mabagat doon sa tuwing papatak ang 6:00 ng gabi. Kaya nga hindi dumadaan doon ang mga residente sa baryong ito. Sambit dito ni Mang Ismundo, at hindi lamang daw basta-bastang bagat, dahil sa may aswang ang nakatirang malapit doon. Hindi lamang may kita ang bahay nito, pero sa tuwing nakakaramdam ito ng gutom, lumalabas ito sa kanyang lungga at naghahanap ng taong magiging pagkain niya. Maaari umano itong dahilan kung bakit hindi makita ni Elias ang labasan dahil sa nakasunod na sa kanya ang aswang. Naniniwala naman itong si Elias sa mga aswang dahil nga sa madalas din itong may kwento ng lolo niya. At isa pa, nangyari na din kasi ito sa kanya. Napaisip naman si Elias kasi meron naman siyang pangontrang gamit na bigay ni Nanay Basyon. Pero nang kapay niya ito sa kanyang bulsa ay wala ito. Ibinulsa niya yung porseras nang maghilamos siya sa malapit na pardahan ng tricycle. At hindi niya nga ito naibalik at naisuot, pero alam niyang nasa bulsa lamang iyon. Nakapagtatakang bigla na lamang nawala, hanggang sa maalala niya yung pagdukot niya ng panukli kay Aling Rosario. Sa kakatitig niya kay Adelina, maaaring nahulog niya ito nang hindi niya namamalayan. Dito nakaramdam ng takot si Elias dahil sa malakas nga ang loob niyang pumasada sa gabi dahil sa may proteksyon siya, pero
wala na ito. Dito na siya nakaramdam ng ginaw sa katawan na parang ayaw niyang magmaneho papaalis sa bahay ni Mang Ismundo. Sa takot na naroroon yung aswang, nakamuntikan ng mangyanggaw sa kanya. Napansin naman ito ng matanda, kaya pinakalma siya. Ayon dito ay wala siyang dapat na alalahanin dahil oras na magawa niya itong pangontra, makakalabas ng baryo itong si Elias at makakauwi sa kanyang pamilya. Naroroon lamang si Elias na nanonood sa ginagawa nitong matanda, pero habang tumatagal, tila bang nakakaramdam siya ng antok. Para bang iniiwanan siya ng lakas sa kanyang katawan. Kaya naman naalarma ang binata. Inisip niya na maaari kayang dahil sa aroma ng mga dinidikdik ng mga halaman ni Mang Ismundo, kaya siya nakakaramdam ng pagkaantok. Kung gayon, maaari kayang masamang tao itong si Mang Ismundo at nililinlang lamang siya upang maging biktima. Uso pa naman noon ang bigla na lamang nawawalang mga tao at hindi na nahanap pa. Tinatanong ni Elias ang kanyang sarili na isa ba siya sa mga taong yung bigla na lamang mawawala at hindi na nahanap. Tinatanong ni Elias ang kanyang sarili kung isa nga ba siya sa mga taong yung bigla na lamang nawawala at hindi na mahanap pa ng pamilya niya. Paano na ang mga kapatid niya sakaling patayin siya ng matanda? Kaya naman pinilit ni Elias ang labanan ang antok at nagpaalam dito sa matanda. Mang Ismundo, gabing-gabi na po kasi at baka hinahanap na din ako ng lolo't lola ko. Mukhang matatagalan po kayo dyan sa ginagawa nyo. Ayoko namang abalahin pa kayo. Mauuna na po ako. Pagpapaalam dito ni Elias, pero biglang nagsalita sa malakas na boses itong si Mang Ismundo. Hindi ka alis dito, Elias. Kailangan mong manatili sa bahay na to. Maliban na lang kung gusto mong tuluyang mapahamak. Kung mahal mo pa ang buhay mo, maupo ka lamang dyan. Ngunit imbes na sumunod sa payo ng matanda, kabaliktaran ang ginawa ni Elias. Paano ba kasi siyang magtitiwala sa isang kaduda-dudang tao na bigla na lamang lilitaw sa likod niya sa gitna ng kadilipan? Kaya naman, bago pa man siya mapigilan ni Mang Ismundo, kumaripas na siya ng takbo at muling pinaharurot itong tricycle niya papalayo sa bahay ng misteryosong matanda. Alam niyang kung wala siyang gagawin ay tiyak na may mangyayaring masama sa kanya. Naisipan niya ang pumuntang muli sa bahay nila Aling Rosario. Ibig niyang matanong kung naroroon bang naiwan niya yung habak na hawak niya. Ngunit tila ba imposible na ito dahil sa maya-maya lamang ay nakarinig na siya ng pagaspas sa himpapawid at sinusundan ng pagsigaw-sigaw ng kung anumang humahabol sa kanya. Habang siya naman, bagamat baku-baku na ang daan at maalog ay todo sa pagpapatakbo ng tricycle, makalayo lamang dito. Hindi na rin alam ni Elias kung anong oras na ba sa gabi, ngunit hindi na ito mahalaga. Ang kailangan niya ay makalabas muli sa kalsada. Nang maalala niya naman ang kwento ng lolo niya tungkol nga sa tatay nito na iniligaw din ng aswang sa gubat.
at nakaalis lamang ito nang baliktarin niya ang kanyang damit at gumuhit ng krus sa lupa. Ngunit sa sitwasyon niya ay buhis buhay ito. Paano siyang magbabaliktad ng damit? At paano niyang guguhit ng krus sa lupa gayong may aswang ang lumilipad at nakasunod ito sa kanya? Baka bago pa niya maiguhit ang krus sa lupa ay nadagit na siya ng aswang. Nang sa hindi niya sinasadya ay nakabig niyang pakaliwa ang manibela ng kanyang tricycle. Dahilan para tumagilid itong tricycle niya at siya naman ay nagpagulong-gulong sa maputik na daan. Tuliro itong si Elias na kahit masakit ang mga galos niya sa braso at tuhod, pilit siyang tumayo upang sana'y ayos ang tricycle niya, ngunit muli niyang narinig itong aswang na lumilipad. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ang magtungo sa damuhan upang hindi siya makita ng aswang o maamoy. Naroroong naririnig ang malakas na pagaspas ng mga pakpak nito at ang nakakatakot nitong tinig. Sa lakas ng hangin ay ramdam ito ni Elias na noon ay nagmumula sa halos na gusto na lamang lumubog sa putik para hindi siya makita. Lumapag itong aswang sa maliit na bahagi ng kanyang sinasakyan. Kita niya ang malataong anyo nito na may malaking pakpak. Pagkatapos ay gumapang papalapit sa kanya upang marahil ay tingnan kung naroroon siya. Pero wala nang makitang tao sa sinasakyan ni Elias. Tumakbong paikot-ikot sa lugar at inaamoy ang hangin, tila batid ng mga aswang na nasa paligid lamang ito. Naglakad itong patungo sa unahang bahagi at palingon-lingon sa damuhan hanggang sa matapat ito sa harapan. Pigil hininga na lamang itong si Elias habang naroroong sumisinghot-singhot itong aswang, ngunit maya-maya ay naglakad ulit ito. Saka pa lamang nakahinga ng maluwag itong binata. Buong pag-aakala niya ay katapusan niya na. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala na siyang marinig na pag-angil o paglalakad man lang. Kaya naman ipinagpalagay niyang wala na yung aswang ng gabing iyon. Pero halos iwanan ng malay tao itong si Elias nang dahil sa paglingon niya sa kaliwang bahagi ng damuhan, naroroon yung aswang. Nakatitig at nakangisi ito sa kanya. Wala sa sarili niyang nasipa itong aswang, sabay karipas ng takbo sa daan. Nagsusumigaw ito ng tulong sa pag-asang sana ay may makaririnig sa kanya at saklolohan siya. Pero imposible yun dahil sa nasa gitna siya ng kawalan at ang pinakamalapit na bahay ay itong bahay ni Mang Ismundo na tinakasan niya. Malakas ang kutob ni Elias na ang aswang at si Mang Ismundo ay iisa dahil nga sa kakaibang ginagawa ng matanda habang nagdidikdik ng kung ano-anong halaman. Hindi na malaman pa ni Elias kung makakalabas pa ba siya. Naroroong todo takbo siya dahil may kita sa likod ang palundag-lundag na aswang na aakalain mo pang isang higanting palaka. Papalapit siya sa kanya at kahit pa sa pakaramdam ni Elias ay napakatuli na ng takbo niya. Animoy parang naglalakad lamang siya dahil sa naroroon pa ding nasa likod niya ang aswang. Sa kakalingon niya, hindi niya namalaya na
Wala na siyang kalsada at papatungo na siya sa paibabang bahagi ng kakawyan. Sumabit sa nakausling ugat ang paa ng binata at nawala ito sa pagkabalanse ni ang pagpapagulong-gulong patungo sa baba. Mas naalala pa nang bumagsak siya sa madamong parte ay tumama na ang katawan niya sa bato. Pilay din siya gawa ng napakasakit ng pagkakasabit ng paa niya sa ugat na iyon. At tila hinambalos ng tubo ang katawan dahil sa pagtama niya sa bato. Ramdam niya na din ang pagdurgo ng ilong niya at ang pagsusuka niya ng dugo dahil sa swerte ng pagbabagsak niya sa lupa. Siguro ang naging pakonsuelo na lamang ng nangyari sa kanya ay napapalayo siya sa mga aswang. Pero hindi niya din magagawang umakyat muli sa kalsada dahil sa malabangin ang kinaroroonan niya. Mistulang batang paslit itong si Elias na naupo at niyakap ang kanyang tuhod at ito'y yumuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-asang sana ay panaginip lamang ito. At paggising niya ay naroroon na siya sa bahay nila. Dito na siya lumapit sa Diyos. Nagdasal siya habang umiiyak na sana ay bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Nailigtas siya sa kapahamakang nasa harap niya. Marahil sa pagod na rin siya at takot, nakaidlip itong si Elias. Muli na lamang siyang nagising nang marinig niya ang mga pagtakbo sa paligid niya. Buong pag-aakala niya ay aswang na naman ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang makakita siya ng ilaw. Naroroon si Mang Ismundo. May dalang sulo at tila hinahanap siya. Abuti na lang at nahanap kita dito. Kanina pa ako nakatago at nasa kalsada pa din yung aswang at nakabantay sa may tricycle mong nakataob. Mabuti at hindi kanya nahanap dito, iho. Ano ba kasing naisipan mo at umalis ka sa bahay ko? Tanong dito ni Ismundo. Hindi naman makapaniwala itong si Elias. Talagang hinanap siya nitong si Mang Ismundo para tulungan. Kaya naman parang labis siyang nahiya na pinagbintangan pa niya itong isang aswang. Doon nga ay inakay siya nito. Nang makarating sila sa kalsada ay wala na doon yung aswang. Subalit nakataob pa din ang kanyang tricycle. Kaya naman pinagtulungan nila itong itulak upang maitayo. Maraming salamat po, Mang Ismundo. Pasensya na tumakbo kanina. Tuliro na po kasi ako sa mga nangyayari sa akin. Akala ko po tuloy sa inyo, isa kayong aswang. Paghingi ng paumanhin nitong si Elias sa matanda. Kung tutuusin, sa pag-iisip ni Elias, maaari naman siyang pabayaan nito. Pero nagsakripisyo pa ito sa kabila ng banta ng aswang para lamang matulungan siya. Kalimutan mo na yun. Naiintindihan kita, iho. Kahit ako man, baka pareho lang ang gawin ko kapag naligaw ako sa isang lugar na hindi ako pamilyar. Pero ang mabuti pa, magtungo muna tayo sa bahay nang magamot natin yung mga sugat mo. Kaya mo bang magmaneho? Muling tanong ni Mang Ismundo na noon naman ay nakatayo lamang at tinitingnan itong si Elias kung may magagawang kumilos ng isa pa. Kaya ko naman ho, Mang Ismundo. Ay sumakay na ho kayo. Ituro niyo na lamang po yung daan. Mahinang tugon ni Elias na iniinda pa din ang mga pinsala sa kanyang katawan. Panay pa din ang lingon niya sa pangamba na
Baka biglang sumunod na naman yung aswang at hindi niya ito maiwasan. Iliko mo dyan, iho. Tapos may makita kang puno ng santol. Diretsuin mo lamang yon. Tumbok na noon yung bahay ko. Pagmamando ni Mang Ismundo. Pagdating naman nila sa bahay nito, inakay siya ng matanda. Iniupo siya sa mahabang bangko na nasa labas ng bahay nito. At pagkatapos ay pumasok ito sa loob ng kanilang bahay. Ayon sa matanda, ay magpapainit lamang siya ng tubig upang malinisan yung mga sugat niya at mahilot na din yung natapilok niyang paa. Habang ito namang si Elias ay naroong iniuunat ang mga paa niya sa bangko at pilit na nilalabanan ang sakit ng nararamdaman niya. Kita niya ang mga sugat at hiwa sa balat at naroroong nagdurugo pa nga ang nasa siko niya. Napaisip siya, tila bang gumagana yung dasal niya at milagro nang makaligtas siya. Mabuti na lamang talaga at hindi siya sinukuan nitong si Mang Ismundo. Naroroon lamang siyang iniisip ang mga gagawin niya at kung paano niya ikikwento sa mga kapatid niya at lalo sa lolo at lola. Karanasan sa aswang at bagat, ang walang kung ano-ano parang kidlat na dumadaan sa isipan niya ang isang katanungan. Teka lang, ilang beses akong nagpapaikot-ikot pero hindi ako makalis sa daang yon. Paano nagawa ni Mang Ismundo ang masundan ako at saka may turo pa ako at yung daang bahay pabalik sa amin? Tanong dito ni Elias sa kanyang sarili at isa pang katanungan, bakit hindi na lamang itinuro ni Mang Ismundo ang daang palabas ng kalsada upang maisugod siya sa ospital nang muli niyang maamoy ang parehong samyo na ang pampaantok sa kanya. Kaya naman dinungaw niya itong kusina ng matanda at nanindig ang balahibo niya. Naroroon sa loob ng bahay ni Mang Ismundo yung aswang na humahabol sa kanya. Kausap nitong matanda at mukhang pinaniniwala lamang siya ni Mang Ismundo na kakampi niya ito upang hindi ito mahirapan dalhin sa bahay nila. Labis ang hilakbot na nararamdaman ni Elias, pero para sa pagkakataong iyon ay masisigurado niya na aswang nga ang mga taong nasa loob. Kamuntikan na tayong matakasan ng binata. Mabuti na lamang at nahanap ko siya sa may gilid ng daan. Sa susunod huwag kang papalpak pa. Iisang tao na lang, hindi mo pa mahuli. Sambit dito ni Mang Ismundo at marahang nagpalit ng anyo bilang isang matanda yung aswang. Tigilan mo ako, Ismundo. Ikaw itong palpak. Nasa bahay na natin kanina. Natakbuhan ka pa. Mabuti nga't nagawa ko pang habulin. Bilisan mo na yung pampatulog mo nang makatay na natin. At 3 araw na akong gutom. Bibihira lang na may maligaw dito sa atin na papatakasin mo. Wika naman ng matandang babae na tila asawa ni Mang Ismundo. Buong pag-aakala ni Elias na mag-isa lamang itong si Mang Ismundo, pero tila lahat ay mga panlilin lang lamang upang mabiktima siya. Agad nang binaliktad ni Elias ang damit niya at pagkatapos ay gumuhit ng krus sa lupa sabay sikap na makapunta sa kanyang tricycle.
Mabuti na lamang ay nasa kanya ang susi at hindi niya iniabot sa matanda kanina pagbaba nila. Itinulak ito ni Elias sa kabila ng kanyang mga pinsala sa katawan. Balak niyang paandarin ito kapag nasa labas na siya ng bakuran. Tinandaan niya yung daan at sa pagkakataong ito, tiyak niyang hindi na siya maliligaw pa. Nang makabuelo, agad naman niyang pinaandar ang motor. Walang lingon-lingon na pinaarangkada ito. Tanda niya yung pinanggalingan niyang daan at pakiramdam niya na sa pagkakataong iyon, hindi na siya maliligaw pa. Dire-diretso ang pagdarasal niya na gabayan siya sa daan pauwi. Na wag na siyang hayaan pang maabutan ng mga aswang. Nang makita niya itong si Mang Ismundo na naroroong tumatakbo, nagbabaga ang mga mata nito at ang mas nakakatakot pa, noon lamang siya nakakita ng aswang na may dalang itak. Dahil sa mga kwento ng lolo niya, takot sa itak ang mga aswang. Pero itong partikular na aswang na ito, may tangang itak at mukhang hindi na siya bubuhayin pa. Oras na mahuli nito. Mabuti na lamang at gumana yung ginawa niya. Nakalampas siya sa daang kanina na hindi niya matakas-takasan. Dito ay naging pamilyar na sa kanya ang daan at batid niyang kung dedire-diretsuhin niya ito ay makakalabas na siya sa baryong yon. Ngunit pabilis ng pabilis ang paghabol din ni Ismundo at gayong naririnig niya rin ang mga pagaspas ng isa pang aswang. Alam niyang hindi siya abot sa kalsadang sementado. Nang makita niya ang palikong daanan, papasok sa bahay nila Aling Rosario. Iyon na ang pag-asa niyang mapuntahan ito at humingi ng saklolo. Umaasa siyang naroroon ang kanyang habak at iniisip niyang makiusap dito para doon siya magtago pansamantala. Hanggang sa mawala itong aswang o hanggang sa magbukang liwayway. Alam niyang hindi niya na kaya pang magmaneho ng malayo dahil na din sa mga sugat niya. Iniliko niya ang tricycle patungo dito sa bahay nila Aling Rosario. Sa bilis ng takbo ay hindi niya na nakita pa itong si Mang Ismundo. Kaya naman napanatag ang loob niya. Plano niya ay direktang ipasok sa bakuran ang tricycle at bahala ng masira ang tarangkahan nila Aling Rosario. Basta makapasok na siya sa bahay nito. Maya-maya ay tanaw niya na ang bahay at kita niya ang malamlam na ilaw ng kasera. Bukas ang tarangkahan at direkta niyang ipinasok dito ang tricycle sabay kalampag sa pintuan. Aling Rosario, si Elias to. Yung namamasadang nagatid sa inyo. Tulungan niyo po ako. Hinahabol ako ng aswang. Pagmamakaawa ni Elias, labis na ang kaba niya dahil sa baka nasa likod niya na yung aswang. Sa kabutihang palad ay binuksan ni Aling Rosario ang pinto at pinapasok siya. Nako iho, akala namin kanina nakauwi ka na. Anong nangyari sa'yo? At bakit puno ka na ng sugat? Saglit lang, kukunin ko yung panggamot sa kwarto. Huminahon ka lamang dyan. Magpapakulo na din ako ng tubig. Tutulungan kitang malinis yung sugat mo. Tarantang wika dito ni Aling Rosario. Naingkwento niya ang mga nangyari sa kanya
nang umalis siya sa bahay nitong ginang. Nabanggit pa niya ang pangalan ni Mang Ismundo at ang matandang kasama nga nito sa bahay na pawang mga aswang. Ayon naman kay Aling Rosario na mas mainam na doon na muna siya kahit hanggang sa sumapit ang umaga kaysa naman sa makipagsapalaran na naman siya at matsyempohan nitong mga aswang. Isa pa ay hindi umano nila kilala ang sinasabi ni Elias na Mang Ismundo. Wala daw ganoon sa kanilang baryo. Kaya naman maaring napunta daw si Elias sa ibang lugar dahil nga sa wala namang napapabalitang aswang doon. Ngunit ang mahalaga kay Elias, ligtas na siya at hindi na siya magagawang aswangin pa ni Mang Ismundo. Habang nakahiga naman siya, ay napansin niya itong si Adelina. Tila ba gusto siyang kausapin pero nahihiya at nagdadalawang isip. At maya-maya ay lumapit na nga ito sa kanya at iniabot itong kanyang habak. Laking pasasalamat ng binata dahil sa wakas nasa kanya na ulit itong proteksyon niya. Magpapasalamat sana sa Elias pero muling lumayo sa kanya itong si Adelina. Naupo lamang sa sulok at maya-maya pa ay naroroon na din itong si Aling Rosario. Dala ang isang baso ng maiinom. Adelina, ibigay mo to kay Elias. Iho, dito ka lang ha at ihanda ko lamang yung panggamot mo. Kung gusto mo ay matulog ka na muna. Kukuha lamang ako ng mga dahon para dyan sa sugat mo. Sambit dito ni Aling Rosario sa binata. Nag-alala naman itong si Elias dahil sa baka naroroon pa itong aswang at nag-aabang lamang. Hindi makakaya ng kanyang konsensya kung pati sila Aling Rosario ay madamay sa kaguluhan. Aling Rosario, saka na lang po kayo lumabas. Kaya ko namang tiisin ito. Baka mamaya nandiyan pa yung aswang na si Mang Ismundo. Baka mapano pa kayo. Wika nito sa ginang. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ako mapapano. Huwag ka nang mag-alala sa duling na yon. At dito lang ako sa bakuran. Sige na. Sambit dito ni Aling Rosario. At dito na tuluyang lumabas ang babae. Ngunit sa mga sinambit nito, doon nag-alala si Elias. Dahil panong nalaman ni Aling Rosario na duling si Mang Ismundo, gayong hindi niya naman ito naikwento. At ayon pa kay Aling Rosario na walang Mang Ismundo sa kanilang baryo at hindi niya ito nakikilala. Dito na siya nilapitan ni Adelina. Nang hihingi ito ng tulong sa kanya, naitakas siya doon. Di umano ay hindi niya kilalang lubusan itong si Rosario. Teka lang, bakit gusto mong tumakas dito sa bahay mo? Bakit gusto mong iwan ng nanay at lola mo? Tanong ni Elias sa dalaga. Hindi ko siya nanay at lalong hindi ko lola yung matanda. Tulungan mo ko. Di ko nga alam kung bakit nandito ako. Ang huli kong natatandaan, nasa palengke ako, namimili. Tapos nang matauhan ako, nandito na ako at siya daw ang tumutulong sa akin. Pero Elias, bumalik na ang memorya ko. Nang pulutin ko yung porselas mo, hindi ako maaaring magkamali. Nang bulungan niya ako, nawala ako sa ulirat. Sambit ni Adelina at nang maalala niya yung matandang inakala niyang lola nitong si Adelina,
sa kanya ding naalala yung aswang na matandang kausap ni Mang Ismundo. Iisa lamang sila at ibig sabihin lamang neto, kilala ni Aling Rosario ang dalawang matanda. Hirap man itong si Elias ay nagpatulong ito kay Adelina. Ipinakuha niya yung itak na nakatarak sa bangirahan ni Aling Rosario. Dumaan sila sa likod bahay upang maghanap ng matatakasan at kita nila ang ilaw ni Aling Rosario na naroroon at tila may kausap sa unahang itong ale. At nang maaninagan nga ito ni Elias, nakilala niya na si Mang Ismundo. Akala niya ay nasa harap lamang ng bahay ang ginang, pero naroroon pala ito sa masukal na kakawyan at tilang papalapit na ulit sa bahay. Nagpanggap lamang si Adelina na walang maalala at nag-antay ng tiyempo para tumakas. Muli silang nagtungo sa tricycle at hindi na kailangan pang sabihin na dapat silang tumakas. Nang marinig ni Aling Rosario ang tunog ng motor, natataranta ito. Agad na nagpalit ng anyo bilang isang aswang at umangat ito sa himpapawid kasama ng matandang babaeng aswang, habang itong si Mang Ismundo naman ay naroroong patakbo-takbo, tila walang kakayahang umangat sa ere. Adelina, kumapit ka ng maigi. Malubak ang daan sa unahan, wika ni Elias, dahil sa wala siyang oras para bagalan ang takbo ng motorsiklo. At ang ikinababahala niya, baka mahulog itong dalaga oras na umarangkada ang motor sa mga lubak. Sumunod naman si Adelina at naroroong labis ang pagkapit sa bakal ng sidecar nitong tricycle. Ngunit mabilis ang pag-angat ni Aling Rosario. Naroroon na itong nakasunod sa likod at ilang di pa lamang ang layo mula sa kanila. Mabuti na lamang at tanaw na nitong si Elias ang kalsada sa unahan. Magagawa na nilang makalabas ng baryo at oras na nasa sementadong daan na siya ay plano niyang itodo ang pagtakbo ng tricycle. Walang yaka, Elias. Ang hirap mong hulihin. Hindi ako makakapayag na pati ang babae ay makatakas. Pinagpaguran kong madalayan dito. Sigaw ng aswang na noon ay nasa ibabaw na ng tricycle nitong si Elias. Tantanan mo na kami, Aling Rosario. Hindi mo makukuha itong si Adelina. Hindi ka magtatagumpay sa balak nyo. Sigaw naman ni Elias. Ngunit desidido ang aswang na mahuli silang dalawa at inuugan nito ang sinasakyan nilang motor upang mawala sa balanse. Pilit pa nitong iniaangat ang sasakyan at buong lakas niyang pinigilan itong makalayo. Maya-maya pa ay gumapang itong aswang papalapit kay Elias. Pilit nitong hinahablot ang ulo ng binata at naroroong puro kalmot na si Elias sa pagsangga sa mga kuko nito. Nang maalala niya yung itak na dala-dala ni Adelina. Adelina, akin yung itak, bilisan mo, wika ni Elias. Agad naman itong iniabot ng nanginginig na dalaga kay Elias at nang mahawakan niya ito, walang pag-aalinlangang itinusok niya ito sa bubong ng kanyang tricycle. At doon nga
tumulo ang malansang dugo ng aswang. Upang makasigurado, inutusan niya si Adelina na ituloy ang pagtusok sa bubong habang itong si Elias ay pilit na hinahawakan ang isang kamay ng aswang upang hindi makaalis. Tinadtad nila ito ng saksak at pagkatapos ay itinali ni Elias ang kamay nito gamit ang kanyang panali na naroroon sa kanyang motorsiklo. Kaya naman, nang bitawan niya ang kamay ng aswang at mahulog ito sa kalsada, kinaladkad ito ng dala niyang tricycle. Panay pagsigaw itong si Aling Rosario. Mabilis ang andar ng motor, habang itong aswang naman na naroroong kinakaladkad. Siguro sa labis na pinsalang natamo nito, bigla na lamang naputol ang kamay nito at mariing naputol niya yung kamay niya upang makawala sa pagkakatali. Ngunit sa halos 5 minutong nakaladkad ito ng sasakyan nila Elias. Tiyak na hindi biro ang naging pinsala nito. Hindi na inisip pa ni Elias ang tingnan kung ano ang nangyari kay Aling Rosario. Tinanggal na lamang niya itong tali at itinapon ang kamay ng aswang. Pagkatapos ay nagtuloy sila sa bahay nitong si Elias. Gulat ang lahat ng nasa bahay nila, maging si Nanay Basyon na kasalukuyang ginagamot ang bunsong kapatid nitong binata. Si Adelina na ang nagkwento ng mga naganap dahil sa nawalan na ng malay si Elias. Dala ng labis na dami ng nawalang dugo sa kanya. Mabuti na lamang at naroroong agad siyang nalapatan ng paunang lunas ni Nanay Basyon at kalaunan ay isinugod din sa bahay pagamutan. Di umano, hindi makakayang gamutin ni Nanay Basyon ang mga putol na buto sa daliri nitong binata at ang nawalan na dugo sa kanya. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ito sa loob ng ospital at nang makauwi na nga siya 2 araw ang nakalipas, inumpisahan na ni Nanay Basyon ang paggamot sa kanya upang matiyak na di siya mahawa sa pagkaaswang. Napapabalita din sa lugar nila ang isang babaeng natagpuang patay na tila nakaladkad umano ng sasakyan dahil sa uri ng mga sugat nito. Putol ang isa sa mga kamay nito. Natitiyak nila Elias na ito yung aswang at mabuti naman nagawa nila itong mapatay. Yun nga lang, hindi na ani ni Elias matandaan kung anong baryo ba yung pinasok nila para sana masupil itong si Mang Ismundo. Tila ba balot ng kung anong mahika ang lugar at di mo may tuturo pa kung normal ka lang na tao. Ilang linggo ding nagpagaling si Elias. Personal namang dinalaw ng mga magulang ni Adelina itong binata kasama ang kanilang anak upang magpasalamat sa ginawang pagtulong nito sa dalaga. Nagkamabutihan sila ni Adelina. Naging malapit na magkaibigan at naging magkasintahan. Pero hindi rin sila nagkatuluyan dahil sa ipinadala sa ibang bansa si Adelina upang doon na manirahan, habang si Elias naman ay nagpapatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay at paghahanap buhay hanggang sa mapagtapos niya ang kanyang mga kapatid. Dito pa lamang siya makakapaglaan ng oras para sa kanyang sarili. Hindi na sayang ang kanyang pagsisikap dahil hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kapatid
hanggang sa makapagtayo sila ng sarili nilang negosyo. At maraming pampasadang tricycle ang kinuha na din nila at iniwanan ang madrasta nito hanggang sa binawian na lamang ng buhay ang kanyang mga magulang. Hindi din sila pinabayaan ng lolo at lola nila na siyang naging dahilan ng kanilang kaligtasan at pagbabago ng kapalaran. Mga kabaryo, hanggang dito na lang po yung kwentong pinadala sa atin. Naway meron kayong napulot na aral at leksyon sa kwento ni Elias. Muli maraming salamat kabaryo. Ako lang to, Kwentong Baryo.